Mga kaibigan, may ibabahagi ako sa inyong kwento. Dakong hapon po ito habang naghihintay ako noon sa may PTEX ng masasakyang kong bus patungo ng Bicol. May nakatabi kasi akong isang pamilya, mga nasa bilang silang 3 o 4. Nakangitian ko pa nga si nanay, yung pinakamatanda, na ika nila ay uupo sila sa may hilera ko na hindi pa okupado. Nakalain mo, iisa lamang pala ang aming biyahe, na ako naman noon ay papuntang Albay para magdala ng mga bagay-bagay para sa aking mga pagbibisita, habang sila naman ay bababa naman daw doon sa may Matnog. Na aking naalala yung kwento natin noon dito tungkol sa may manananggal na naganap sa may lugar na pagbababaan nila sa lugar na iyon. Tulad ng aking nakagawian, dahil na din sa aking pagiging madaldal, sa haba ng biyahe ay nagkaroon kami ng pagkakataong magkakwentuhan ni nanay. At ito nga ang matutunghayan natin sa pagkakataong ito. Dahil may naibahagi siyang kwento na sa tingin ko ay maiibigan nyo. Heto po. Ayon kay Malay Lerma, mula sa kwento ng tatay niya, panahon daw ito noon sa pananakop ng mga Hapon na isang araw, nagulantang sila sa isang balita. Dinakip daw ng mga sundalong Hapones ang kapatid nilang si Ismael at si Simon, kasama ang ilan pang mga walang labang mga ordinaryong magsasaka. Dinala daw sa liblib na lugar ng kagubatan ang mga ito, at doon ay isa-isa silang inihilera sa may tabi ng malalim na hukay sa paligid ng matatandang puno. Ganito naman daw kasi ang ginagawa noon tuwing may mga taong pupugutan. Inihahanda nila agad ang malalalim na hukay sa lupa para matapos na mapugutan ay sisipain at tatabunan na lamang ang mga walang buhay na mga katawan na sasamain ang kapalaran. Takot na takot ang dalawang magkapatid na sina Ismael at Simon. Walang tigil sa panginginig habang sila ay nakagapos. Nadoble naman sa pangangatog ang nerbyoso nitong kapatid na walang humpay sa pagpalahaw ng pag-iyak at pagmamakaawa habang silang lahat ay nakapiring ang mga mata. Na ika daw ay pilit silang pinapaamin sa salang wala naman silang kinalaman. Mga paghingi ito ng impormasyon patungkol sa mga bilang ng tao at pangalan para sa pagkakakilanlan, kung saan ba ang mga ito'y matatagpuan, pati na ang ilan pang mga sensitibong lihim na katanungan, pati ang kanilang mga pinagtataguan. Natangi lamang nilang naisasagot ay ang pag-iling at pagtanggi dahil wala naman silang ideya tungkol sa mga sinasabi nila. Walang tigil ang pag-iyak ng kapatid ni Ismael na si Simon, habang siya naman ay walang tigil naman sa pagdarasal at paniniwalang maliligtas sila ng Diyos sa pagkakataong ito. Pananampalatayang lilipas din ang lahat ang masalimuot na sandaling ito na maya-maya lamang sila ay mapapakawalan at muli nang makakasama ang mga mahal nila sa buhay doon sa kanilang tahanan. Pero halos naubos na niya yata ang lahat ng kanyang natatandaang dasal, pati na ang buong laman ng Biblia tungkol sa mga santo na mga tinawag nito. Dahil heto, isang nakakapangilabot na tunog ang umalingaw-ngaw sa kabila ng malakas na paghagulgol ng kapatid nitong si Simon. Isang tunog, wari tunog ng napunit na laman gamit ang isang matulis na bagay. Kasunod ay ang walang tigil na pagsirit ng dugo matapos tagpasin ang isang ulo. Na dito ay mas lalong lumakas ang pag-iyak ng kapatid nitong si Simon na iisang sumagi sa kanyang isip. Madami pa silang pangarap. Ayaw niya ditong matatapos lamang ang lahat.
Na sino ba naman ang hindi maiiyak kung ikaw ba na madami ka pang mga bagay na nais maabot sa buhay at marating, ay sa ganitong tagpo lamang ang lahat ay matatapos, na habang ikaw ay nakaluhod at ang iyong mga mata ay nakapiring, walang makikita kundi dilim, na parang ang buhay nila ay tila mas bababa pa sa pagkatay ng manok. Walang awa, walang mabigat at makabuluhang dahilan, kundi lamang ang pagsulong ng digmaan at pansariling kapakinabangan. Hanggang sa tila nilamon na din siya ng pagkaguho ng kanyang kalooban. Wala nang pumapasok sa isipan ni Ismael. Pero hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa, at iisa lamang ang bulong na narinig sa isipan niya. Kailangan pa rin niyang maniwala. Mabubuhay sila. Maniwala siya. Pero narinig niya ang isang boses. Pamilyar na lengguwahe at punto ng kanyang kapwa Pilipino. At sinabi nito na unahin na ang maingay at walang tigil na umiiyak na kapatid niyang si Simon. Na dito ay para siyang nagising, na mas dalo ang kapatid nitong si Simon, na kanina pang walang tigil na pumapalahaw sa paghingi ng awa habang lumuluha. At sa kabila ng pagtangis ni Ismael, nabuhay ang galit sa kanyang puso, dahil heto at mismong kapwa Pilipino pa pala ang nasa likod ng sitwasyong kinakaharap nila sa kamay ng mga sundalong banyaga. Nais niya itong murahin, usigin dahil sa mga nangyayari, pero huli na, nang ibubuka pa lamang niya ang kanyang bibig, ay biglang muli isang malakas at nakakapangilabot na pag-alingaw-ngaw ng tunog ng isang tila tinagang karne ang kanyang narinig. Nakakabingi, at kasunod nito ay ang masaganang pagsagitsit, ang pagsirit ng malapot na dugo sa may ere. Tila sandali siyang tinakasan ng kaluluwa, na ika niya, wala na ang kapatid niya. Wala na. Kaya parang huminto ang lahat ng bagay sa mundo niya. Na dahil dito, nagsimula siyang manlaban at magalit ng todo, sapagkat wala na ding saysay ang pananahimik nito, kung kaya ang lahat ay walang tigil niyang pinagmumura. Walang awat, walang humpay din niyang ipinapagpag ang ulo para matanggal ang piring sa kanyang mata. At matagumpay, natanggal niya ang harang sa may paningin niya. Ngunit kahit siya ay napatunganga katulad ng kapatid niya. Buhay pa rin pala ito, ngunit nakatulala. Dahil minamasdan nila ang isang nakatayong kapwa Pilipino, ngunit wala na itong ulo. Nanginginig, marahang kumikilos at dahan-dahan itong lumalakad habang nakagapos pa rin ang mga kamay sa may likod nito. At kahit wala na itong ulo, ay tila iisa pa rin ang nais gawin ng nanginginig na katawan nito. Ang tumakas. Ang tumakbo. At para itong manok na walang ulo, kusa itong lumakad takbo, kumilos ng walang direksyon ang katawang walang ulo. Kusa itong tumakbo ng papalayo, na nilagpasan pa nito sa mismong harapan ang mga Hapon na sundalo. Nagagawa pa nga itong pagtawanan ng mga sundalong Hapones ang nakakapangilabot na tagpo. Ngunit bigla itong napabalikwas ng pagbaling nang siya'y mahimasmasan. Laking pasalamat nito na makitang buhay pa ang kapatid niya habang ito ay nananatiling nakatulala. Tila tapos na itong lumuha, pero baka sa kanyang muka na parang tinatanggap na ang paparating na tadhana. Nawari ang lahat ay tapos na.
Napansin pa niya ang nanginginig na bibig ng kanyang kapatid na tila bumubulong, wari nagdadasal. Isang dasal para sa huling sandali. Dahil ito na ang kasunod. Naitapa ng traidor na kapwa Pilipino. Yaman din lamang at nakita na nila ang pagkatao nito. Hindi na importante ang kanilang isasagot sa mga sundalo. Na dito ay nakita pa niyang sinipa ng sundalo ang kapatid nito. Tinadyakan ito para umayos ng pagkakayuko upang doon sa may malalim na hukay ay dumiretso ang kanyang mapupugot na ulo. Pero walang kibo, hindi nagpapatinag ang kapatid nito na habang patuloy pa rin tumutulo ang luha ay nagmatigas itong hindi nagbabago ng pagkakapwesto. Nanginginig ang labi at panga habang walang tigil na tila nagdadasal. At sa liwanag ng buwan, kumislap ang talim ng mahabang espadang katana na siyang hawak naman ng sundalong Hapon upang igawad ang kamatayan niya. Pero bigla itong natigilan. Napahinto ito nang may biglang itinuro sa may itaas ng puno ang tila tumatayong komandante ng mga sundalo. At sa kanilang dahan-dahan na pagtingala ay nakita nila ang isang nakakapangilabot, isang maitim at napakalaking nilalang, mabalahibo at kahindik-hindik ang itsura nito. Isang nilalang na may nagliliwanag na malaking mata na siyang kasing laki ng plato, na may hawak na nagbabagang tabako. At dahan-dahan, yumuyuko ito, lumalapit sa kanila mula sa may itaas ng puno upang silang lahat ay matitigan ng husto. Dala ng labis na pagkakagulat nila ay natumba pa ang ilan na walang tigil sa pagsusumigaw habang itinuturo ang nilalang na kanilang natatanaw. Na sinubukan pang manlaban ng isang sundalo gamit ang hawak nitong matulis na katana. Walang tigil niyang iwinawa-siwas sa may ere ang hawak na espada. Pero sa labis na takot at pagkataranta, nabitawan niya ito ng matumba ng papaupo. At natatarantang mabilis na kumaripas ng pagtakbo kasunod ng mga kasamahan nito. Nasa pagtingala ng napatulalang si Ismael, nangilabot ito at nakita pa niya ang nilalang na parang dahan-dahan itong bumabalik sa kanyang pagkakapwesto. Tila ang nilalang ay nawalan ng interes dahil sa pagtakbo ng mga sundalo. At bago lamunin ang nilalang sa may dilim, ay nakita pa niya itong ngumiti sa kanyang kapatid na ang muka ay tila naliligo sa dugo ng napugutang kapwa Pilipino. Mabilis na kumilos si Ismael. Tumayo ito at pilit inalis ang pagkakatali. Nasa kalamang napansin, sila pala ay kasulukuyang nasa hilera ng mga punong magkakatabi. Ang malalaki at matatandang puno ng sampalok at balete. Ikapa daw, ang sukat ng mga matatandang punong ito ay hindi kakayaning mayapos ng 3 tao dahil sa ubod ng laki. At dito sila dinala ng mga sundalong Hapon na siyang dumakip sa kanila upang doon sa malalim na hukay ay maging libingan nila. Nalaking tuwa niya dahil nakaligtas sila sa bingit ng tiyak na kamatayan. Pero parang sinakal ang puso niya nang makita ang nasa may tabi nila. Dahil hindi ang mga nakahandusay na sinawing palad na 2 nahatulan ng kamatayan. Hindi na sila nag-aksaya pa ng sandali. Pabilis siyang tumindig, kinalag ang tali ng kapatid. Ngunit dito ay natigilan siya sapagkat ika nga ni Ismael na hindi nga napugutan ng ulo ang kapatid nito. Pero
Matapos daw ang pagkakataong ito, ang kapatid naman niya ay tila nasiraan na ng ulo. Dahil pagka-uwi ng magkapatid na ito, nang salubungin daw sila ng kanilang magulang at mga kapatid, ang binatang si Simon ay tila ba hindi na katulad ng dati. Wari, bumigay na ang katinuan sa kanyang sarili, na matapos ang kalunos-lunos nilang karanasan ay madalas na daw itong tahimik, hindi nakakausap ng maayos, na kung minsan ay parang baliw na kinakausap mag-isa ang sarili. Pero ika naman daw ng lolo nila, ayon sa kwento niya, ay marahil sa huling pagkakataon ay sinagip siya ng kapatid niya. Katumbas ng buhay at kalayaan, ipinagpalit daw ng kapatid nito ang kanyang sarili para sa kanyang ikalawang buhay. Dahil ayon sa kanyang naaalala, na maaaring hindi na nga nagdadasal ang kapatid nito noong mga oras na kasunod na itong mapupugutan ng ulo, kundi humihingi na ito ng tulong sa kahit sino mang maaabot ng kanyang nagsusumigaw na pagdarasal ng pabulong. At tila ang nilalang na nasa may itaas ng puno ang tumugon ng kanyang paghingi ng saklolo. Kapalit ay ang buhay nito. Mga kaibigan, ika pa nga ni Manay Lerma, payapang pumanaw naman daw ang kanyang kapatid, dala ng katandaan. May mga pagkakataon na kinatutuwa na nga lang daw nila na minsan nila itong nakakausap ng maayos. Ngunit matapos nun ay muling babalik sa pagkawala sa kanyang sarili. Hindi na talaga ito bumalik pa sa dati na madalas itong magkwento tungkol sa kanyang mga plano at pangarap sa buhay, na parang ika nga daw ng iba, na iwan lamang ang katawang lupa ng kapatid nila. Pero ang isip nito at kaluluwa ay tuluyan ng sumama sa may nilalang na siyang tumulong sa kanila. At kung mapapakinggan o mapanood man ito nila Manay Lerma, hangad ko po ang masagana, mapayapa at puno ng pagpapalang buhay para sa inyong buong pamilya. Nawa, sa may susunod nating pagkikita, ay alokin niyo naman ako ng baon niyong babangong embutido at adobo. Dahil buong biyahe ko, pinangarap ko na sana ay alokin niyo ako. Pero wala. Parang tutulo yung luha ko sa bawat subo nila ng adobo. Napapapangangan na nga lang ako eh. Iba talaga magluto ng adobo ang mga matatanda. Halatang hindi tinipid sa sangkap. Ang sarap kahit yung amoy pa lang eh. Mapapa-exercise ka na kagad. Amoy pa lang, di ba? Diba siya? Yun lamang po mga kaibigan. At makapag-almusal na nga. Oy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento. Na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe, na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, ay pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po ito. Ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa atin pang mas mahaba pang kwentong katatakutan at ulitan. Ito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, ay silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po. At ito po ang inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your very own original daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.